Alright, so may nakita akong video sa Facebook na may nambastos daw sa SB19 at i-address siya ngayon ni Justin. Hindi ko alam kung parang worker ata or staff sa ibang bansa. As you can see here, rude Filipino airport staff member ang nambastos sa SB19. So this is crazy. Pakinggan natin si Justin, medyo na-intriga ako, na-scroll ko lang siya, hindi ko pa napapanood kung saan galing na video to. Pero let's see kung sino yung bastos na ito, no? Panoorin natin yung okay, medyo kumukulo na yung dugo ko, pero kalma. Alright, Ja, take it away. Yo! So, nandito na kami sa hotel and story time regarding sa kanikwento Galing siya sa SB19 vlog, so kaya I haven't seen the vlog yet, pero dang, nilagay nila sa vlog to, holy. God damn. Nilagay nila sa vlog. I thought this is a live stream or what. Pero nasa vlog talaga nila, sa channel nila sa YouTube, malamang, no? Okay. ko kanina. Mali kasing kinuwento ko kanina. Like, not technically mali. But, nakausap ko si Ate Lea. So, what happened actually is, so, kanina sa airport, so, naghihintay kami ng mga luggage. Tapos, so, naka-standby kami. Okay, so nire-recall niya yung nangyari kanina lang. So fresh pa ito sa utak niya. So legit to. Waiting for the luggage. So, may lumapit na old lady. Tapos, sabi, nakapagpa-picture na yun. Nagpa-picture na yun kay Stel. Nagpa-picture na ganyan. Nakapag-picture na si ate. So, parang, kasi naka-standby kami. Nakatapat Ako, so she's a fan or she knows SB19. Kaya siya nagpa-picture. So nakapagpa-picture niya siya kanina. So dapat okay na, 'di ba? Dapat tapos na. parang si nanay, nakatapat pa rin yung cellphone. Parang binibidyoan kami or binipicturean, I don't know. So, nilapitan na ng manager namin. Kasi, syempre, ang comfy naman nagbibideo sa'yo na standby kayo. Tapos, gets ba? So, hindi, parang yung space naman is, I mean, it's public, pero parang, nasa ano kami, waiting ng mga luggage. Parang ang hirap kumilos, di ba? So yun, hindi naman yun, wala naman sinabi si Stel, walang sinabi kahit sino, walang nagsalita or what. Siyempre, as manager, Bawal pala 'yun, no? Na i-video. Kasi kung ako, kunyari ako, no, nagla-live ako, nandun sila, oh. Naka-video ka lang. Pwede ko siyang maisip na gawin sa sarili ko din. Na parang okay, naka-live lang na gano'n, dun sila. Pwede naman, wala namang harm, di ba? Pero parang lalapitan daw, sasawayin, sige nga. lapit siya, tapos sabi ni Ate Lea, ay okay lang po ba, mamaya na lang po pagka-settle. So, meaning pagka-settle, pag nakuha na lahat ng luggage, before we go, pa-picture kami with nanay. Tapos parang, okay, sabi ni nanay, ganyan. Tapos, medyo magkakahiwa-hiwalay din kami. So, after nun, umalis na si nanay kay Stel, lumipat naman siya sa akin, sabi, pa-picture ako. Sabi ko, sige po. Ganyan kasi naghihintay. So, nung pa-picture, nagulat nga ako kay nanay kasi pinicturean niya lang ako ulit talaga dyan. Hindi siya nagpa-picture na gano'n. Pinicturean niya ako. Pero tsaka siya nagpa-picture ng selfie. Tapos nung umalis si nanay, may lumapit na nagtatrabaho sa airport. Parang narinig niya ata na sabi ni Ate Lea, mamaya na, later na lang po magpa-picture, ganyan. Kasi nakapagpa-picture naman na si nanay. So, narinig ni kuya na Lalaki. nagtatrabaho sa airport. I think nagtutulong siya sa mga luggages or what. Sabi niya, tinanong si Ate Lea, sabi niya, anong pangalan mo? So, si ate. Tapos sabi, suplada ka. Tapos parang, maayos naman yung pagkakasabi ng manager namin. Tapos, hindi naman siya yung kausap. Na overheard lang na parang di naman pinipigilan na kapag pa-picture na nga pinapa-stop na later na lang kapag buo na ganyan kasi nga nakatapat pa rin yung camera kay Stel kahit tapos na Okay, so kakasabi ko lang kanina na okay, bibideo ko sila. Hindi ko naman alam, hindi ko alam or bawal ba yun or hindi naman siguro bawal, di ba, public place. Okay, ilalive ko yan. Kung ako lalagay ko sa sarili ko if I'm gonna be honest. Okay, tapos nilapitan ako ni Ate Lea, pwede pa mamaya na lang curbs. Kasi kupal ka gaganunin niya ako. Wala na akong karapatang videoan sila kasi nakisuyo na So, okay na yon, di ba? Okay na daw si nanay, sige mamaya na lang.
nag-ano naman siya, naintindihan naman ng matanda kasi siguro 18 din siya, no? So, okay na. Maganda ang pagkasabi ni Ate Lea. Kasi itong chismoso na tanga, na tarantado na to, feeling di masyado eh, no? Superhero yarn, tarantado. Kasi yung pagkatanong niya, sino ka? Ikaw ang sino ka? Tukahan kita sa mo. Pero, loko yun ah. Sino ka? Oh, grabe. May kala mo. Kapag trabaho lang sa ibang bansa, yung kupal eh, oh. Kala mo kapag ano ng mga kapwa na Pinoy, eh. May gas ko naman yung point na parang okay, try ko ngang i-ano to, i-confront yung bakit napakasuplada nito. Pero yung hindi mo na niya inalam yung situation bago siya mag-butt in ng kakupalan niya is doon pa lang mame-measure mo na yung intellect ng tao na hangal siya, 'di ba? Kasi nakikisali agad, away agad yung hanap. So ano 'yon? Hashtag kupal ang tawag sa mga ganun. Okay, ja. Ba yan? picture na and all. Para syempre ang comfy naman yung sa amin. So as manager, wait lang po, okay lang, mamaya na, ganyan. So okay naman si nanay, diretso nga lang siya, pa-picture-picture siya sa ibang members Oo. na nasa ibang lugar. Nagsuyo nasa naman ibang eh. pwesto din eh. Tapos si kuya na nag-work doon, super disrespectful. Kasi Kasi tarantado kasi yung mga ganyan. 'Di ba? Pansin mo sa mga establishments, kahit sa Pinas, yung mga nakakala mo sila na boss, kunwari sa mga LTO, pinaka-prime example yan, 'di ba? Ang kukupal ng mga tarantado dyan, hindi lahat, no? Syempre. Yung mga workers, akala mo talaga, kunwari, punta ka lang ng barangay hall nyo, hingi ka ng sedula doon. Di ba? May mga workers doon na akala mo, Diyos, isang sapak nga. Buisit yung mga ganyan eh. Sino pa lang ano nasa job description nila is to be helpful, to be, alam mo yon, maging maayos na trabahante. Kasali na doon yung how you treat the people na nandun sa establishment nyo. Hindi nila ano yun, hindi nila alam yung trabaho nila. Kaya ang sarap hampasin ng mouse sa ulo. Ganon, hawakan ko yung tali ng mouse, tapos ganon-ganon yung sa ulo, di ba? Yung mga ganyang tarantado. Mga egotistic bullshit, stupid. Kainis yung ganyan eh. Yung puta, akala mo siya na may-ari ng airport. Talagang ano agad, siga agad eh, no? Utak puwet kasi. bigla siya nagpaparinig. Sa plada mo ha, kita mo to, tapos pinakita niya yung picture ni ng mga nagpa-picture na daw siya kala Piolo Pascual, kala Sir Gary, nagva-vlog pa daw siya. Tapos parang, ang dami niya na sinabi bigla. Like, sabi niya, di pa nga sikat, di nagpapapicture. Shoutout sa SB19 for addressing this. Kasi pag hindi nila in-address, baka maunahan sila at mag-trend at malabel sila sa ano. But we 18, we know. Ako may experience ako diyan na hindi dapat ako nag-video noon, pero walang hiya eh, alam mo 'yon. And I'm sorry for that. Sa video ko si Pao. Hindi naman, okay naman si Pao, pero thinking back what I did. Pero nasa public naman 'yon, hindi naman yung mali. Kaso lang naisip ko lang na baka nakaistorbo ako ba, alam mo 'yan. Pero alam naman natin 18 na hindi naman yan sila suplado, men. Kung pwede lang sila magpicture sa lahat, they're gonna do. Nagpa-picture nga, di ba? Kaso ito kasi si Kupal, na nasa airport, inano agad. Talagang, inano niya na agad na, tsaka mind you kunwari ako artista, ayaw ko magpa-picture ngayon, anong pakialam mo? Diba, I have the right to refuse. For example, ako, kunwari, si Curbso, sikat pero nasa airport o sabihin ko na, huwag mo na ako picturean pre kasi mukha akong tae ngayong araw na to. Respect my shit! Respect mo yung karapatan ko to, respect my right to privacy, di ba? Meron silang karapatang ganun eh. Hindi naman yan sila mga animal sa zoo eh na walang karapatang humindi. Wala kayo, tandaan nyo sa mga nagpapapicture, wala kayong karapatan, mga ulol, walang utang sa inyo yan. Di ba? Which is shout kay nanay, di naman siya nagalit doon. Pero itong si kuya, he has the wrong mindset eh, na parang pag artista ka may utang sa'yo, dapat pa-picture talaga. Hindi pwede umayaw sa'yo yan, tanga. Tanga talaga talagang na ano to eh, na
nasa sarili niyang mundo to eh, na kahit ito yung mga klase ng mga fan or mga bandwagon people na di naman talaga fan nga, yung sabi niya si Gary V, mga ganyan, di naman siguro fan talaga, kilala niya lang yun. Na ang uncomfortable na yung artista, hindi pa rin titigil. Yan yun. Yan yung mga ganyang tao yan. Mga reklamador eh. Para mo, may pinautang sa artista eh. The artists have the right to say no. So sabihin sa'yo na tanga, magtrabaho ka dyan, yung bag o yung doon magpa-picture ka sa bag na binubuhat mo. Nakakainis. Kala nila mga hayop yung artista na responsibilidad nilang gawin lahat yan. Sa harap doon ng camera, ganyan-ganyan daw, kaway-kaway, pero mga suplado naman, ganun. Tapos Damn. parang sinabi niya That's a personal attack. Holy shit. pa na, Filipino mentality daw, ganun. Basta O, di ba? Nasa iba na yung mindset niya kasi doon siya nagtatrabaho na ano niya na masyado niya nang na-adapt yung yeah, I'm an American. Ano, yung mga Pinoy, mga utak talangka, mga Filipino time. Yan na yung mindset niya doon. For sure, tingin niya sa atin, mga latak sa lipunan. Yung tingin niya sa atin dito, mga stupid. Ganun yan, ganun yan. Parang yun yung mga tao na kinakahiya na yung pagiging Pinoy. Fuck you! Di ba? Fuck you! ang dami niya sinabi mga offensive. I mean, alam mo yun, yung hindi disrespectful na bagay, na especially nagtatrabaho ka doon. Yeah. And wala namang ginawang Petition para tanggalin si Kupal at pauwiin sa Pinas na ayaw niya. 18 na nandyan sa airport kung saang bansa man yan. Ano niyo, report niyo. De, joke lang. Siyempre, we can learn from our mistakes, di ba? Nagkamali lang din yan. Everybody deserves second chances. Pero Pacquiao pa rin siya. Yeah! mali or masama yung tao. Tapos parang lahat kami, parang as in, ang lakas ng boses niya. If Oh. nandun ka sa area, maririnig mo. And even si nanay, That is fucking disrespectful. That should be reported right away sa mismong sinigawan ka. Dapat na-report yun. Napagalitan, na-warningan, at dapat sa next na ganun niya, next na paninigaw niya, that's not acceptable in any shape or form. Deport! I-deport niya! na nandun pa sa area during that time, walang paki sa kanya. Kasi nagpapapicture lang siya sa other members. Nagtanong pa nga sa akin si nanay. Sabi niya, ay, ano nga pangalan nun? Yung nakakap. Sabi niya ganun. Ay, po, ganyan. Sabi ko, si Ken po, ganyan. Papapicture po kayo, ganun. Tapos lumapit siya. Tapos nakakatawa pa nga kasi pag papapicture siya, pipicturean niya muna bago siya magpapicture. So parang, bakit siya si kuya na nagwo-work doon sa airport, bakit siya nagre-react ng ganun? It's so... Kasi stupid! Sometimes there's no explanation to things. Talagang the only explanation sometimes to things that's happening around us kasi dahil maraming kupal, man. So parang ako ang ginagawa ko nung time na yun, pakinggan ko siya maigi kung ano yung point niya. Man, kahit tarantado ka, pinakinggan ka pa rin, no? Inintindi niya kung ba't na kumukulo yung butsi mo. Diba? Pinapakinggan ka pa rin. Kahit na walang laman yung utak at sinasabi mo, hinahanap namin yung point. Tapos binubuo ko na sana yung mga sasabihin ko kung kakausapin ko siya. But the thing is, hindi ko naman narinig masyado. I mean, parang ang hirap lang. Wala na, to demand na dapat magbigay ako ng oras sa'yo. Puta, who the fuck are you? Diba? I get it na syempre, in some way, utang natin sa fans natin, yung kunyari, artista kind shit. Pero may karapatan ka rin eh, di ba? To refuse to say na hindi ka na-refuse eh. Sabi mamaya lang eh. Sa utak kasi ni Manong, parang responsibilidad mong gawin, wala ka dapat pahinga. Di naman pwedeng ganun, tay. Di ba? Try mo ibangga yung ulo mo sa pader ng gano'n, no? Igampas mo ng full blast.
Baka ma-realize mo, di ba? Gumalaw kasi parang syempre delikado and all. Pero talaga as in super disrespectful. So si manager namin hindi niya na lang pinansin, hindi niya na lang kinausap, hindi niya. Meron kayong marshal ng SB19? Do they have bodyguards? Because they need one. Kailangan nila yan, gagaya ng mga streamer nila. Speed, di ba may mga bodyguard yung mga ganun. Dapat meron sila nun. Wala, dinedma niya na lang. Ano? Sabi niya, lumapit. SB19? Kasama ka ba doon? Ano sabi Damn. ko, opo, SB19 po. Sabi niya, kilala niyo ba si ano? Yung may tatlong chicks doon eh. Chicks yung term niya. May tatlong chicks doon eh. Nag-aabang daw, may dala daw mga ganyan. May tatlong chicks doon eh. Hindi ko alam. Sandali, tawagan ko. Diba? Very toxic ang terms, diba? What the fuck? Niya. Sabi, binidyo call niya. Niya. Dito pa, naghihintay ng luggage eh. Ayan no. Tapos ginaganon sa mukha namin yung video call. Ayan no. Dito. In behalf of SB19, pakyo ka tay. Ano? Madumi pa yung kuko ko. Deserve mo yung maduming kuko tay. Pakyo ka. Wala kang hiya. Dinala mo yung jologs mo sa ibang bansa. Di ka na nahiya. O ito. Taksak mo sa mukha mo yan. Tarantado ka pala eh. Bastos ang puta. Walang delikadesa, ulol. Mamahiya ka nga. Kapakita mo mukha mo eh. Pa sila eh. Parang, well, sa mga past tours naman namin, hindi naman ganun na experience namin. Pero like, So, na ilang taon na yan, no? Dadala ng ano sa Pilipinas, tas ikaw, ano na nga lang, yung mag-ano na lang, buhat na lang ng bag, hindi mo pa magawa ng tama yung ugali mo sa trabaho mo. Kasi nandun ka sa, ano, hindi ka naman fan na nakita mo lang sila sa public sa labas eh. Nandyan ka sa loob ng establishment kung saan ka nagtatrabaho. You're supposed to be a worker that helps. Dapat hindi ka nga umuopinion eh. Kasi nasa working area at working time mo ka eh. Hirap mong explainan kasi for sure, hindi mo naman maintindihan yan eh, kasi tanga ka nga eh, di ba? sa Filipino pa namin may experience yung ganun. Ganun naman usually. Kaya nga utak talang ka yung Pinoy. Masanay ka na. Tapos, parang, it's very normal sa kanila. Tapos parang kami pa yung mali. Yeah, shout out for voicing out. Yeah, that's what I've been doing for in this shit. Kaya ako nagre-react din sa mga ganito para ma-voice out yun. I-voice out na hindi masasabi ng iba. It's, wow. The welcome committee sa pagland ng LA is... LA pa lang, hindi ko lang nalaman. Shout out to you, kuya. Hey, yo. Meaning, fuck you ka, kuya. Alright, that's it. Nasabi ko nga kailangan kong sabihin. Wala, sinisira ang mga araw ko, boy. Yun lang, subscribe to the channel if you love SB19. Hindi tayo para protektahan ng boys. Because we know they're good people and we're proud of them. Don't ever forget, that's SB19. Alright, congratulations 18 for 4-peat of 18 Billboard Fan Army. Because we're the strongest and we're not the mainiest. Hindi correct grammar yun. Hindi tayo pinakamarami, pero we're the most dedicated one. Trust to you all. Subscribe. Curbs PH out. Ano to? Call me? Hindi. Time. Tarantado talaga yung heart.